Welcome sa panibagong episode natin ngayon kung saan biyaheng tawid dagat ulit tayo. Simula Batangas, patungo sa isa sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Pilipinas, ang Puerto Galera dito sa Mindoro. Simula Calapan ay babaybayin natin hanggang makarating tayo ng Puerto Galera upang madaanan natin ang mga naggagandahang kalsada, mga naglalakihang talon, mga ilog, at mga nagagandahang dagat. Isa na namang hindi malilimutan na paglalakbay dito sa Oriental Mindoro. So yan guys, dito na tayo sa may Batangas Port. Yan, time check tayo, 3:60 na ng umaga. Ang hinahabol namin na oras ng RoRo namin is 4 o'clock. Ang sasakyan namin is Montenegro. Dito na tayo guys sa Port of Batangas. Yan, tanong muna tayo. Kuya, papuntang Calapan po? Kakaliwa. Thank you po. Yan, kakaliwa daw tayo dito guys. Tapos saan kaya dito? Eto, non-RoRo, RoRo. So guys, yan, dito yata tayo sa RoRo. Papuntang Calapan, Katiklan, yan, Cebu, Bacolod, Antipolo, Iloilo. Yan, dito tayo. Hi ate, good morning. Papunta po kami ng ng Calapan. Saan kami magbabayad ate? Dito. Thank you. Ate, good morning. Magbabayad kami. 95 po. Ano yung 95 ate? Port fee, no? So guys, magbabayad kayo dito ng 95 pesos para sa port fee. Yun yung unang bayad natin dito sa port ng ng Batangas. Thank you ate. Ay ate, saan kami pala? Kanan diretso. Thank you po. So guys, magbabayad lang kayo ng 95 pesos dun sa may entrance. Port fee. Yan, tapos hanapin lang natin kung saan tayo sunod. Tanong tayo dito. Saan ba tayo? Kuya, pwede po magtanong. Papunta po kami ng Calapan. Yung may ambulansya pa. Sige, thank you kuya. So yun guys, pinapapila na tayo dito nila kuya. So ngayon pala guys, ang destination natin is dun muna tayo sa Calapan para marami tayong mapuntahan na lugar pag nandoon na tayo sa Mindoro. Pila muna tayo dito. So guys, ito pala yung mga schedule ng Batangas to Calapan. So ang nakuha namin is etong 4 AM. Parang per hour naman is meron silang schedule. So may 2, may 3:30, may 4, may 6, may 8, may 10, may 10:30. Ay kuya, papuntang Calapan? 1825. Magkano kuya pag kotse? Tapos driver lang din? 3240. Okay. So yun guys, ang binayaran natin dito sa Montenegro is 1825. May kasama na rin tayong back ride neto. Yung anong kulay kuya? Yung kulay asul. So guys, susurrender nyo dito kay kuya yung kulay asul din na pinagbayaran natin kanina dun sa may sa may gate. Yan, thank you kuya. Kaliwa kanan doon sa Gorgas. Ang pangalan ng barko, Edita sir. Lalagpas ba kami dyan o hindi? Yan na yun? Okay, thank you kuya, Edita. So yun guys, nakapagbayad na kami ng RoRo fee. So ang pangalan daw guys ng barko namin is Edita. Hanapin natin si Edita. 3:30 na ng umaga. Ano pala ngayon guys, Sabado de Gloria. Sakto lang naman yung mga pasahero. Kasi siguro kaya hindi masyado naiipon kasi mayat-maya din yung schedule ng ng RoRo nila papunta ng Calapan, pati papunta ng Puerto. Pagkatapos namin magbayad doon ng RoRo fee kanina, nakapila lang kami dito. Ito na rin yung barko na gagamitin namin. Ay kuya, morning po. Ano pong kailangan? Ticket lang po. Yung ticket. Okay na po. Thank you. So yun guys, pasok na tayo dito kay Santa Edita. Let's go! Woo! Marami rin palang motor na kasabay, pati mga kotse din. Paano kuya? Doon? Pag-enter rin kuya, pag ganyan? Yun guys, nakaparada na tayo dito. Siguro guys, itatali na lang dito nila kuya yung mga motor natin.
So guys, yun, nandito na tayo ulit sa motor natin. Nakapag-hirap na tayo. Tapos nagsisimula na rin mag-unload ng mga kotse, pati ng mga truck. Ang first checkpoint pala natin guys is dito sa San Antonio. Malapit lang to dito. O guys, palabas na tayo ng barko. Woo! Let's go! Yun oh. Guys, welcome sa Port of Calapan, dito sa Oriental Mindoro. Let's go! I heard from a friend of mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. So guys, time check tayo ulit. 7:13 ng umaga. Nakaalis guys yung Roro natin doon sa may Port of Batangas ng 5 o'clock na. Which is ang scheduled time dapat is 4 o'clock. Pero okay lang, suwabe lang. Woo! Magiging masaya to. Dami natin guys pupuntahan dito sa Oriental Mindoro. So dito muna tayo sa sa Calapan hanggang makaabot tayo ng Puerto Galera. Yon, let's go! So guys, ang first checkpoint natin is dito sa may San Antonio. Ay, dito po ba yung may rebulto ni Jesus? Yung malaki, dito. Ang hirap pala dito, love. Off-road ka agad eh. So guys, para sa first checkpoint natin dito sa Mindoro, dito tayo sa San Antonio, which is nandito yung napakalaking rebulto ni Jesus. So tara, check natin. Yun o, simula dun kanina, malayo pa lang kami, nakikita na namin to eh. Ayos, so guys, tingnan natin kung ano yung mga nasa paligid netong Shrine of Jesus. So yun guys, galing na tayo dito sa Shrine of Jesus. So ang next checkpoint natin guys is dito sa may Calapan City Hall. Pupunta tayo guys ng Calapan City Hall para kahit papaano makita naman natin yung City Hall nila. Kasi ang Oriental Mindoro, ang city lang nila is yung Calapan lang. Tapos halos lahat na, tulad ng mga Puerto Galera, is probinsya na. So yan, off-road muna kami dito pababa. Guys, highway na ulit tayo. Doon sa may taas, sa may San Antonio, medyo malubak lang papunta. Pero sulit naman yung makikita yung view doon sa taas. Dito pala guys, kung makikipag-usap tayo sa mga tao o magtatanong tayo sa mga tao dito, madali lang kasi Tagalog lang din yung nila dito, lengguwahe nila. May punto lang ng kaunting Batanggenyo. Ang napapansin ko dito guys sa Calapan, ang pangunahing transportasyon nila dito is tricycle. Wala pa ako ibang nakikitang klase ng transportasyon nila, kundi ito lang mga tricycle. Bale guys, sa pagpunta namin dito sa sa Calapan, itatry namin puntahan lahat ng mga pwede namin madaanan hanggang doon sa Puerto Galera. So marami tayong makikita dito guys. Meron mga tanawin, may dagat, meron din mga waterfalls, at syempre yung White Beach sa Puerto Galera na isa sa mga sikat na pinupuntahan tuwing summer dito sa Pilipinas. Ang Calapan ay ang kabiserang lungsod ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Isang lalawigan sa rehiyon ng Mimaropa sa Luzon. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng isla katapat ng Batangas. Ito ang pangunahing sentro ng kalakalan, edukasyon at transportasyon ng lalawigan. Ang Calapan ang kauna-unahang lungsod sa buong Oriental Mindoro. Pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dito ay ang mga agrikultura tulad ng palay, nyog, gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Bagamat mas kilala ang Puerto Galera sa turismo, may mga likas na tanawin rin sa Calapan tulad ng mga ilog, talon at tabing dagat. Ang pantalan ng Calapan ay mahalagang daungan ng mga Roro na nag-uugnay sa Batangas at Mindoro. Kaya't ito ay may malaking epekto sa kalakalan. Mayaman ang kultura rito, pinagsasama ang tradisyong Tagalog at ang pamumuhay ng mga katutubong mangyan. Excited na kami pumunta sa next checkpoint namin kasi nakita namin na maganda talaga yung lugar na yon. Simula sa City Hall guys, papunta dun sa Infinity Farm, biyahe natin is 31 minutes, 18 kilometers.
Puerto Galera, diretso. Calapan, kanan. Tapos sa Rojas is pakaliwa. Yan, dito na tayo guys sa intersection. So diretso tayo papunta ng Rojas. Tapos nakikita ko dito sa may gilid, parang may mga ano may mga palayan. Yan, ganda ng weather ngayon. Solid. Ganda, ganda. Siya nga pala guys, first time pala namin pumunta dito sa Mindoro. Kaya nagtitiwala lang kami ngayon dito sa Google Map lang. Wala kaming idea basta nag-search lang kami ng mga lugar na mga pwede namin makita, na mga magaganda. Tapos yun, Google Map lang ang labanan. Grabe, lawak dito sa may gilid oh. Woo! Sobrang lawak. Solid, ganda, ganda. So guys, papunta na tayo sa Infinity Farm. 20 minutes, 10 kilometers na lang. Tapos kung napapansin nyo guys, may malaking bundok dito. Ang tawag sa bundok na to guys is Mount Halcom. Ito ang pinakamataas sa bundok dito sa Mindoro. Yun. Woo! Ganda oh. Kitang kita yung Mount Halcom. Ang laki niya. Grabe, ang ganda, ang ganda. Solid. Tapos may mga palayan pa na green na nakikita dito. Napakalawak ng palayan na to. Tapos sa taas ng Mount Halcom is namumuo yung mga ulap. Ganda. Woo! Grabe yung dinadaanan namin. Nasa gitna kami ng mga palayan. Tapos yung dulo na nakikita namin is yung Mount Halcom. Ayun oh. Solid, ganda. Woo! Guys, may nadaanan kaming tulay. Tapos may mga naliligo sa ilalim oh. Hanggang dun sa dulo may naliligo. Infinity Farm, kaliwa. Kaliwa. Yan, check natin. So may mga rules and regulations sila dito. So open sila Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So 8 a.m. to 5 p.m. Last admission ng guests is 3 p.m. So sa entrance fee naman, ang adult is 200. So mga 4 to 10 years old, 150. Senior na may discount is 160. Hi ate. Sige po, bali dalawa po kami. Sige po. Ano pong inclusion nito ate? Swimming pati may mga pagkain din po sa loob. So ito po pala, kailangan ilagay lagi. Ay, doon na lang po. Sige, thank you po. So guys, yun, welcome sa Infinity Resort. So hanapin lang natin yung mag-a-assist daw sa atin dito. Yan, hanapin natin. Guys, tignan nyo to. Nasa gilid lang ng ng kalsada, pero kung nakikita nyo hanggang ilalim mo, sobrang linaw. Tapos may mga isda pa doon, oh. Grabe, sobrang linaw. Ang galing. Sobrang linaw. Ito naman guys yung kabila. Tignan naman natin yung kabila. Ay no, sobrang linaw oh. Tapos may mga isda, parang mineral water. Tara, diretso pa tayo. Ayan guys, ito na yung nakikita ko sa mga sa mga picture. Etong may mga prutas na na mga naka-display. Ayan, tapos dito pala yung parkingan ng mga motor. Try natin pumasok dun sa loob kung ano makikita natin. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. So guys, what's up? Dito tayo sa Infinity Farm. Solid, ang daming dito, falls. Tapos sa kahit naman, kahit saan kayo pumunta dito is merong mga table dito na available. Yan, kahit saan kayo tumingin. Linis ang tubig oh. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Guys, ayun, tapos na kami dito sa Infinity Farm. So tuloy kami sa next checkpoint namin. Gear up lang kami tapos alis na kami. Bali, ang next destination natin is yung sikat naman na falls dito, which is yung Tamaraw Falls. So tara, let's go! Tamaraw Falls. Tsaka guys, hindi na rin pala kami doon. Naligo sa Infinity Farm kasi bukas sa day 2 namin is maghahanap kami ng mga falls na mapupuntahan. So siguro may 2 falls kami na pupuntahan. Kaya magiging masaya tong biyahe natin.
Kung pupunta din pala kayo guys dito sa Mindoro, mas maganda na kung galing kayo ng Batangas, mas maganda na bumaba na lang kayo sa Calapan. Lalo na kung nagmomotor kayo, simula Calapan papuntang Puerto, isang gaganda ng mga kalsada. May mga kurbada, may mga tanawin. Alam ko may shoreline pa kami nadadaanan, kaya mas maganda na kung Calapan ang pupuntahan ninyo instead na diretso na kayo ng Puerto Galera. Guys, bago pala tayo sa Tamaraw Falls, eto, may nadaan na pala tayong mahabang ilog. So, ang tawag yata sa ilog na to is Alag. So, etong dinadaanan natin is Alag Bridge. Yan, ang haba na itong ilog na to. Laki na ito. Woo! Laki oh. Guys, simula pala dito, medyo twisties na yung mga kurbada. Yun. Pero maganda yung kalsada kasi asfaltado siya. Yan guys, kung nakikita nyo sa mapa natin, medyo kurbadahan na. Kaya tara, let's go! Kurbada gaming tayo. Yan oh. Whoop! Guys, may nakikita ako dito na isang kurbada na parang hugis hairpin talaga, literal. Eto, yung susunod na kurbada pagkatapos na ito. Yan guys, eto, ang hairpin. Dahan-dahan lang tayo, di natin kabisado dito. Yun oh. Bam! So guys, malapit na tayo sa Arco. Ito na pala yung Arco ng Puerto Galera guys. So yan guys, welcome sa Arco ng Puerto Galera. Let's go! Ang Puerto Galera ay isang bayan dito sa Oriental Mindoro. Isa ito sa pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga turista, lokal man o dayuhan, dahil sa magagandang dalampasigan, diving spots at nightlife. Binubuo ng 13 barangay kabilang ang mga kilalang lugar tulad ng Sabang, White Beach at Aninuan. Turismo ang pinakamalaking pinagkukunan ng kabuhayan ng bayan. Yan guys, kakalagpas lang natin ng Arco ng Puerto Galera. 4 minutes guys, nasa may Tamaraw Falls na tayo. Halos magkatabi lang sila, hindi sila nagkakalayo. Manila po. May reservation po? Meron po. 120 po ang isa. So guys, bago kayo pumasok dito sa Puerto Galera is may bayad na environmental fee na 120. Tama ate? Apo. Yun pong environmental fee ay binabayadan po ito ng mga pumapasok ng Puerto Galera na hindi residente ng Oriental Mindoro. Basta po lahat po ng point of entry po ng Puerto Galera, meron pong ganito. Okay, sige po. So, ganun din. Kung galing kayo ng Puerto Galera mismo, magbabayad kayo ng 120 pesos. Galing kami ng Calapan, kaya dito lang kami pagpasok ng Puerto Galera na singil. So, may discount naman para sa mga senior citizen. Okay, nakapagbayad na tayo. Tuloy na tayo papunta ng Tamaraw Falls. Let's go! Lapit na. Makikita na rin natin itong tinatawag nilang Tamaraw Falls. Tapos may nakalagay sa labas na Heart of Asia. Hanapin na lang natin. Alam ko nakikita lang siya sa daan eh. Yan, tingnan muna natin. Ayun pala guys oh. Woo! Grabe, yun pala yun. Tingnan muna natin guys. Ayan, grabe guys. Nandito na tayo sa Tamaraw Falls dito sa Puerto Galera. Grabe, ang taas pala nyo. Ang ganda tignan. Hanap muna kami ng parking guys para matignan natin mabuti to. Yan guys, ang daming tao dito sa may Tamaraw Falls. Yan, may mga tindahan dito. Tapos may mga nag-guide naman, may mga police. Kasi nga, maraming tao. Tapos yan, mamaya guys, lapitan natin yung Puerto Galera, the Heart of Asia. Yun kung natatanaw nyo yan guys, ang taas oh. Grabe, ang ganda. So we go. I've been everywhere. I've seen so many things. I've loved and I have lost. I felt the sting.
Ate, dyan po nagbabayad pag pumunta doon? Magkano po yung bayad dyan? 50 pesos po. Tapos may mga cottage po ba doon? Cottage po po. Pag bumaba kayo dito, may mga pagkain din palang available. So kahit hindi na kayo magdala, meron ng pagkain doon sa baba. Yan, 50 pesos each daw. Ang bayad doon sa baba. Silipin natin. So guys, ito yung baba ng Tamaraw Falls. Yan, tapos doon siguro sa may malaking bubong na yun, doon nakakabili ng pagkain. Tapos, ayun pala guys yung Tamaraw Falls. Lapitan natin. Kasi kaya siya tinawag guys na Tamaraw Falls is dito lang sa may Mindoro may Tamaraw. So guys, ito yung Tamaraw Falls oh. Lapitan ba natin para mas makita ninyo. Ganda pala dito. Yun guys, ang taas. Yun guys, ito yung signage ng Welcome Puerto Galera, the heart of Asia. So yun guys, paalis na tayo dito sa may Tamaraw Falls. Yun, papunta na kami guys namin sa pagsistayan para sa ngayong araw. Ayun Puerto Galera, heart of Asia. Meron kami guys pagsistayan, doon malapit lang din sa White Beach, pero hindi mismo sa White Beach Tapos parang hindi siya masyado crowded. Siguro from White Beach papunta doon sa papagstayan namin is para mga 10 minutes lang yung papunta, 5 to 10 minutes lang. Punta muna kami doon kasi medyo pagod na rin kami para sa ngayong araw. Bale bukas guys, mag-hunting kami ng mga falls na pwede natin puntahan dito. Yan guys welcome to Puerto Galera. Yun, dito na tayo. Dito na yung mga magagandang beach. So dito pa lang guys, ayun tanaw na tanaw pala dito yung yung dagat. May viewing deck pa dito sa may gilid. Panalo, kitang kita. Sobrang kulay asul yung yung dagat. Guys, napatigil lang kami dito saglit sa may Aplayang Munti. Pag nakita niyo yung may Mama Mary doon, Aplayang Munti yung tawag dito. May mga cottage din sa baba. Pero dami naliligo. So tinitigilan din to dito sa Puerto Galera. Solid, ganda. Guys hanggang dito may kotse. Lahat pumunta dun sa Aplayang Munti. Isa pala yun sa mga sikat na pinupuntahan dito, yung Aplayang Munti na yan. Kasi parang ang ganda liguan, tapos ang ganda din ng buhangin niya. Hindi ganun kapino, pero pwede na. So ngayon guys, papunta na kami sa pagsistayan namin para sa ngayong araw. Ang pangalan ng papagstayan namin is sa Bamboo House Beach Lodge. So tara, tignan natin kung maganda ba dun. May mga nakikita kami guys kanina na mga naglulup Pero para kasi sa akin o para sa amin, mas gusto namin na ina-appreciate mabuti yung lugar. Titigilan namin, titignan namin kung ano yung mga pwede talagang makita. Yung hindi yung dadaan mo lang sa kalsada. Feeling ko tapos na tayo sa ganon, yung umaharurot na lang bigla. Dadaanan mo na lang na mabilis yung checkpoint. Kaya pag napapunta kami sa mga iba-ibang lugar, medyo ina-appreciate na namin siya ng sobra. Binibigyan namin siya ng oras, tinitignan namin kung ano yung mga pwedeng makita. So guys, malapit na tayo dito sa sa viewing area ng White Beach dito sa Puerto Galera. Ayun eto na pala, ito na. Ang dami niyong pwede ditong gawing water activity. So guys, welcome sa White Beach dito sa Puerto Galera. Bali guys, malapit na kami sa papagstayan namin. Liliko na kami dito banda. Ayun, ito yata yung pinaglabasan ng kotse. Yun, medyo lang, pasulong lang dito ng bahagya. Ayun nahanapin na lang namin guys yung Bamboo House. Yan guys, dito na pala tayo sa Bamboo House Beach Lodge. Yun, dito kami magsastay ngayon. Ate, dito ba yung Bamboo House Beach Lodge? Yan, ito pala yung Puerto Galero. So, nandito pala tayo sa gilid. After nun po, ma'am, kami yung nagpa-reserve nung... Tapos kunin lang namin ate yung mga gamit namin. Kayo po ba? Kasi ate kanina, hindi ako makapag-reply. Walang mga signal sa nadaanan namin. Walang signal. Hirap kami kanina. Tapos nakita namin na nagchat-chat din po pala kayo. Yan. Sige, kunin muna namin ate yung gamit namin. Thank you pa. So guys, what's up? Nakapagpahinga na kami. Tapos nandito na kami ngayon sa papagstayan namin para ngayong gabi. Dito siya sa Bamboo House Beach Lodge. So eto siya. Tapos hindi siya ganun ka-crowded. Yan, tapos pakita ko sa inyo guys yung beachfront. Yan, so pwede maligo dito. Yan may mga naliligo ngayon. Tamang pahinga muna kami dito, tapos bukas maghahanap kami ng mga ilog. Pero dito muna kami ngayon. Solid, ganda. Well, take me home to rest where the mockingbirds nest.
guys, sabi nila kuya, ubos na daw yung ticket dito sa sa Balatero, sa Puerto. So meron daw ticket doon sa Calapan. Every 2 hours naman daw yung biyahe doon. Sigurado naman kuya na meron doon.